48 Chinese vessels ang nabataan sa Scarborough Shoal at 3 lugar na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ayon sa AFP. At sa gitna ng gaganaping trilateral meeting sa Amerika sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Saksi sina Marie Zumali at Ian Cruz. But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap sigurong sundan yung ganyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Tugon niya ni Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Ayon kay Pangulong Marcos, lilinawin niya kay Chinese Ambassador Wang Shilian kung sino ang kausap ng China kaugnay sa sinasabing kasunduan. Nang tanungin ng Pangulo kung kakausapin niya si Duterte tungkol dito. We are talking to his former officials, maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa issue. Ang dati niyang Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo muling itinanggi na nagkaroon ng ganitong kasunduan. Posibleng misinformed o iniligaw daw si Pangulong Marcos ukol sa gentleman's agreement. Dapat daw mag-ingat ang mga tao sa mga nagpapakalat ng maling balita at huwad na kwento. Si dating presidential spokesperson Harry Roque naman na unang nagbanggit na may ganyang gentleman's agreement. Ibinahagi ang mga link sa mga balita noon kaugnay nito. Ang okasyon na inanunsyo to ni Delfin Lorenzana ay budget hearing ng Department of Defense. No? At sinabi nga niya na, pero ang ginamit niyang salita ay modus vivendi. Ang definition ng modus vivendi ay isang kasunduan habang hindi pa nalulutas yung sigalot. No? Ay rerespetuhin nga ang status quo sa West Philippine Sea. So yan yung tinawag kong gentleman's agreement dahil hindi naman nakasulat ito. Dagdag niya, maaari namang baguhin ang polisiya ng kasalukuyang Pangulo bilang Chief Architect ng Foreign Policy. Ayon sa AFP, isang China Coast Guard vessel at 4 na Chinese Maritime Militia vessel ang namataan sa Yungin Shoal. Kabilang sa 48 Chinese vessel na nakita sa mga lugar na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 24 sa mga ito namataan sa vicinity ng Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Sa Pag-asa Island na bahagi ng Bayan ng Kalayaan sa Palawan, isang Chinese Navy ship, isang China Coast Guard vessel at 14 na maritime militia ang namataan. Nitong Lunes, isang CCG vessel ang namataan ng mga nasa Pag-asa Island. Halos dikitan pa nito ang mga bahurang pumapalibot sa isla. Kahapon naman ay dumaan din sa parehong lugar ang isang Chinese fishing militia. Walang pagkataon. Kita nyo, malapit lang. Ginagawa na nilang daanan ni bandang silangan na Pag-asa Kalayaan Island. Ngayon lang namin nakita na talagang nandiyan sila. Nagulat yung mga tao, naglabasan yung mga tao. Maalang naman, hindi naman masyadong nagtagal. Sa bagong pahayag, iginiit ng China na sila ang may soberanya sa Pag-asa Island at iligal ang pananatili doon ng mga Pilipino. Taliwas sa matagal ng paninindigan ng Pilipinas na atin ang Pag-asa Island. Tingin ng isang security analyst, ang ganitong pagkilos ng China, posibleng reaksyon sa gaganaping trilateral security meeting ng Pilipinas, Amerika at Japan. There'll be a declaration also for joint patrol by the 3 members of this bilateral alliance. That might probably include patrols in terms of the resupply and even as far as Pag-asa Island, showing that they're willing to engage the Philippines, the US, and Japan in a brinkmanship, in a game of brinkmanship. Ang mga agresibong hakbang ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea, kabilang sa tatalakayin sa makasaysayang trilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio.
Ayon kay U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, nitong nakaraang linggo lang nagsagawa ang tatlong bansa kasama ang Australia ng quadrilateral joint naval drill sa South China Sea at asahan daw na mas marami pang ganyang pagpapatrolya ang makikita sa hinaharap. This trilateral meeting comes at a very important time as the Philippines has found themselves under increasing pressure from the PRC in the South China Sea. This should, of course, be taken as a sign that not only President Biden, but Prime Minister Kishida wish to show their support and resolve for President Marcos and his handling of this incredibly difficult issue. The main intent of this trilateral agreement is for us to be able to continue to flourish, to be able to help one another, and of course, to keep the South China Sea as a freedom, to keep the peace in the South China Sea and the freedom of navigation in the South China Sea. Bago mag-alas 8 ng gabi mamaya rito at bago naman mag-alas 8 ng umaga bukas dyan sa Pilipinas, ay nasahan darating na si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Joint Base Andrews Airport sa Washington, D.C. At dito sa biyaheng ito ay may hiwalay pa ngang bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kay President Joe Biden at makakapulong din niya si U.S. Defense Secretary Lloyd James Austin III. Mula rito sa Washington, D.C. sa Amerika, ako si Mariz Umali. Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.